From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Praise the Lord. Makakaupo na tayong lahat at pagpalain kayo ng ating buhay na Diyos. Woo! Isang victory shout muli. Woo! Sa physical po, parang walang kwenta yan. Pero sa spiritual, napakalakas po niyan. Yung pong tinatawag na victory shout, yan po ay tanda ng inyong katagumpayan. At ang tinatawag na wave offering, tanda rin ng tagumpay. Ang smile offering, kagalakan, tanda rin ng tagumpay. Kaya't yan pong lahat ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam ko ngayong hapong ito, napakainit po sa lugar na ito. Hindi pa nga ako nagpasimula sa aking pangangaral. Pinapawisan na po ako. Kasama ko kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Pagka sa Panginoon, ginawa ninyo ang isang sacrifice. Tumulo ang pawis ninyo dahil nakikinig kayo ng Word of God. Hindi kayo pumunta rito para manood ng basketball ngayon. Hindi kayo pumunta rito para manood ng sabong. Hindi kayo pumunta rito para manood ng disco o anumang entertainment. Tayo po ay pumunta rito specific para tayo ay makinig ng mga salita ng Diyos na maaring magpapala sa ating mga pangangailangan. Alam niyo mga kapatid, sinabi ko mainit dito, pinagpapawisan tayo. Pero hindi po ito katulad sa basketball, kung pinapawisan tayo, wala pong reward yon. Pero dito sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa kaharian ni Jesus Christ, bawat tulo ng isang pawis ninyo, yan po ay nakasulat sa langit. Yan po ay may reward. Sinabi ng Panginoon, walang isa man sa inyong makapagbigay ng isang malamig na basong tubig sa isang alagad ng Diyos na mawawalan kayo ng gantimpala sa langit. Sinabi niya sa huling mga araw, kahit ang bilang ng inyong mga buhok ay nakabilang sa langit. Hindi ninyo alam ilang pawis ang tumulo sa inyo, ilang clap offering ang binigay ninyo, ilang shout offering ang binigay ninyo, ilang praise and wave offering ang binigay ninyo, ilang smile offering ang binigay ninyo. Yan pong lahat ay nalimutan na ninyo. Pero sa langit, yung lahat ay nakasulat at bawat isa niyan, meron kayong reward na tatanggapin mula sa Kanya. Alam ninyo mga kapatid,
Marami po akong nakitang bangko rito sa Urdaneta sa akin pong pagpunta rito. Alam niyo kung anong laman ng bangko? Pera. Maraming nakatira sa mga tabi ng bangko. Ngunit kahit maraming bangko at maraming pera ang bangko, bakit hindi karaka-raka na tayo ay makapasok upang kumuha ng pera riyan? Sapagkat ang makakapag-withdraw po riyan, yung meron lamang deposit. Pagka kayo'y pumasok sa bangko, wala kayong deposito, kumuha kayo ng withdrawal slip at pinasa ninyo at sinabi ninyo sa cashier, bigyan mo ako ng pera, mag-withdraw ako. Pagtingin, wala kayong savings doon, wala kayong account doon, wala kayong deposito roon. Pagkatapos mga kapatid, nag-withdraw kayo, siguradong ang cashier tatawag ng pulis yan at sasabihin niyang may kidnapper dito sa loob. Amen? Bakit maraming Kristiyano ang hindi nakakapag-withdraw sa bangko ng langit? Pastor, meron pang bangko ng langit? Meron. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito lamang sa lupa, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan doon. Ang problema kung paanong mag-ipon ng kayamanan doon. Pastor, gusto ko pong malaman kung paano ko makapag-deposito sa langit upang kung ako ay manalangin para mag-withdraw at sabihin ko, Panginoon, ibigay mo naman ang aking pangangailangan. Ako ay mabibigyan. Paano? Kaya pinasimulan na po natin kanina. Yung wave offering para sa kaharian ng Diyos yan. Yung shout offering, investment o deposit yan para sa kaharian ng Diyos. Mga offerings pong lahat yan. Pagka-offering ang binibigay nyo, nagbibigay kayo. Lumakad kanina yung mga assets natin, kumuha tayo ng offering, nakapagbigay kayo, makikita nyo pera. Financial po yun. Okay din yun. Pero meron ding spiritual na pagbibigay. Yung sumisigaw kayo ng amen. Kung gaano kalakas ang amen ninyo, ganun po kalakas ang inyong deposito na ipinopondo sa bangko ng langit. Kung gaano kalakas ang inyong clap offering, ganun din po kalakas ang pagpapala na darating sa inyong buhay. Kung gaano po ang oras na inyong ibinigay sa pakikinig ng salita ng Diyos, kahit nagsasacrifice tayo, kahit napakainit, ngunit naroon pa rin kayo at nakikinig ng Word of God, bawat minuto, bawat segundo, bawat oras na naroon kayo, nakasulat yon. Yun ay may katimbang na ginto sa langit at hindi kayo mawawalan ng gantimpala sa harap ng ating buhay na Diyos. Kaya magtataka kayo, isang araw, pagka dumalangin kayo, sasagutin kayo ng buhay na Diyos, magwi-withdraw kayo, mananalangin kayo, Panginoon, bigyan mo ako ng mga bagay na ganito. Magtataka ka, may milagrong mangyayari sa iyong buhay. Ibibigay ng Diyos ang iyong pangangailangan. Pag sinabi mo, pagalingin mo ako, Lord, ang anghel ng kagalingan ipadadala ng buhay na Diyos at sasabihin niyang pagalingin mo siya. Pagpalain po ninyo ako, marami akong utang. Ang anghel ng pagpapala uutusan ng buhay na Diyos at sasabihin, maraming deposito dito yan. Sige, puntahan mo at bigyan mo ng financial na pagpapala. Kaya ito pong ating ginagawa, walang kabuluhan sa mga tagalabas. Ngunit sa mga nakakaunawa, sa mga bagay na espiritual, ito po ay napakahalaga. Alam ninyo, ngayong huling araw na ito, lalong humihirap ang mga panahon. Lalo pong dumarami ang mga krimen. Lalo pong nawawala ang mga pagpapala ng tao. Lalo pong dumarami ang mga sakuna sa buhay. Nakikita ninyo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng buong sanlibutan. Sila po ay nakaka-experience na ng kahirapan ng tinatawag na tribulation. Bakit lumalala ang panahon? Violence makikita ninyo.
Patayan dito, patayan doon, rape dito, rape doon, pagkakabahabahagi ng sosyedad ng tao, at ang buhay ay lalong humihirap. Ang Pilipinas ngayon nakaka-experience ng tinatawag na currency crisis. It's not only in the Philippines that we are experiencing this currency crisis. It is region-wide. It is all throughout Asia. And then the West is also affected by the financial crisis that the world is now experiencing. Bakit po nagkakaroon ng currency crisis at humihirap ang buhay? Nawawalan sila ng pag-asa, nawawala ang kanilang kasiglahan, nawawala ang kanilang hope, ang kanilang pag-asa, para bang napakadilim ng kanilang hinaharap. Hindi po tayo immune dito sapagkat naririto tayo sa mga bagay na ito. Kaya dito po papasok ang inyong pastor at sasabihin sa inyo, hindi po tayo dapat mabuhay na wala ang Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Maraming nagpapakamatay ng dahil sa problema. Mababasa ninyo, mag-asawa, nagpakamatay. Bakit? Napakarami daw po nilang utang at hindi nila masolve ang kanilang problema. Ang mga anak muna nilang pinatay nila. Pagkatapos silang mag-asawa ay nagpakamatay. What was the reason? Nag-iwan sila ng sulat at sinabi, hindi na namin malutas ang aming problema, ang aming pagkakautang, ang lahat ng aming mga propriedad, kinuha na at hindi na kami makabayad pa. Kaya tatapusin na lang namin sa pamamagitan ng pagpapatiwakal o ng suicide. Ganito halos ang pag-iisip ng mga tao sa huling araw ng dahil sa kahirapan. Kaya't nandito po, pinadala ako ng buhay na Diyos upang sabihin sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ngayon ang pagkakataon na tayo ay lumapit sa buhay na Diyos. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Panginoon Diyos. Patutunayan ko sa inyo yan, sa inyong pag-attend dito, kahit hindi po kayo nakakita sa akin ng personal ngayon lang. At huwag kayong lalabas habang hindi pa ako nakapanalangin mamaya. Patotohanan ko sa inyo, may garantiya akong ibibigay sa inyo na anuman ang dalangin na inyong gawin sa hapong ito, sa lugar na ito, kung saan ang inyong pastor ay nangangaral, sasabihin ninyong sinungaling ang Panginoon kung hindi ba magkakaroon ng kasagutan ang anumang inyong idinalangin. Hallelujah! Bakit po mga kaibigan? Sapagkat hindi po sinungaling ang dakilang Diyos na siyang nangako ng mga salitang ito. Kaya't bago po yan, makinig tayo sa mga salita at mga pangako ng ating Panginoon. Alam ko na tayo ay dapat mabuhay sa Espiritu. Alam ba ninyo ang sinabi ng Panginoon? Hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen? Mateo 4:4, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang alam na pagkain ng tao, kanin at isda. Karne. Itong pagkain ito ay para sa ating physical na katawan. Pero huwag po ninyong kalilimutan, nagpapasimula ang problema pagka ang isang bahagi ng ating pagkatao ay hindi natin napapakain. Naniniwala ba kayong meron kayong kaluluwa? Ang lahat ng naniniwalang may kaluluwa, sumigaw ng malakas na praise the Lord. O kaya, itaas na lang ang kanilang mga kamay. At alam po ba ninyo bakit sinabi ni Jesus Christ na hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay? Yung tinapay, wala na pong problema yon. Kinakain natin araw-araw yon. Kaya't malakas ang ating physical. Ngunit ang ibang tao, ang alam nila, yung physical lamang nila. Hindi lang po physical ang dapat pakainin ng tao. Dapat ang tao ay pakainin din naman niya ang kanyang kaluluwa. Ang pagkain ng kaluluwa, hindi po mabibili sa
Urdaneta Market. Ang pagkain ng kaluluwa, hindi mabibili sa department store. Ang pagkain ng kaluluwa, hindi mabibili doon sa mga mall. Ang pagkain ng kaluluwa, hindi mabibili sa mga tindahan. Sapagkat ang pagkain ng kaluluwa ay mga buhay na salita ng Diyos. Ngayon, pagka kulang tayo sa pagkain espiritual, mamamatay ang ating espiritual na parte. Pagka yun po ay nanghina, ng lambot, at hindi nakakain ng mga salita ng Diyos, ito ay katulad din ng ating physical. Subukan ninyong hindi kayo kumain ng isang linggo. Manghihina kayo at kayo ay hindi na makakatayo. Hindi na kayo makakapagtrabaho, hindi na kayo makagagawa sa dapat ninyong gawin dahil mahina na ang physical ninyo. Ang ating kaluluwa, ganun din naman. Ngayon, kung malakas ka sa physical, mahina ka naman sa spiritual, ano ang mangyayari sa iyo? Ang mangyayari sa iyo, magiging hopeless ang iyong sitwasyon sa buhay. Konting problema, malilito ka. Konting problema, ikaw ay pupunta sa kadiliman ng depression. Konting problema, hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. Ngunit sa hapong ito, palalakasing muli ng Panginoon ang mga kaluluwang nanghihina sa mga sandaling ito. Palalakasin ng Panginoon ang mga espiritong nanlalata at nanlalambot. Palalakasin muna ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang lahat ng bagay hindi lang mabibigay sa pisikal. Maraming bagay ang dapat tanggapin sa pamamagitan ng espiritual. At ito ay hindi maaari kung walang pananampalataya. Ang lahat ay magsabing pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Paanong dumarating ang pananampalataya? Sinasabi ng banal na kasulatan sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig sa mga salita ng Diyos. Sabihin po natin kasama ko yan, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Pakikinig sa mga salita ng Diyos. Handa na ba kayong magkaroon ng pananampalataya? Makinig muna tayo sa mga salita ng Diyos. Pagka nabuo na ang inyong pananampalataya, maari na kayong dumalangin at ang kamay ng inyong pananampalataya aabutin ang Diyos na hindi na aabot ng physical na kamay. At anuman ang inyong hilingin, matatanggap ninyo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ang gusto kong mangyari ngayong gabing ito dito sa Urdaneta. Walang isa mang pumasok dito na lalabas na hindi tatanggap ng pagpapala. Hallelujah! Bago lang ako nangangaral na-feel ko na marami nang gumaling sa inyo. Hallelujah! Huminga nga kayo mga kapatid. Huminga tayo. Inhale. 3 beses natin gawin. Inhale. Humigop kayo ng preskong hangin. Tapos, palabasin natin ang hangin. Isa pa. Higop. Ang lahat. Yung hindi humihigop, kawawa kayo. Kasi kung paano pumapasok yung hangin dyan, kung gaano ka lamig, kung gaano karami, ganyan karami ang healing, ang pagpapala na tatanggapin ng bawat isa sa inyo. Simpleng instructions yan, pero totoo po yan, mangyayari sa inyo yan. Lalo na yung may mga sakit. Yung may sakit ngayong hapong ito,
lalo na internal ang inyong mga sakit, subukan ninyo. 2 beses pa. Inhale. Tingnan yung kamay ko pag-inhale ninyo, pagpataas ko ng kamay ko, you continue inhaling. Pag hininto ko, huminto kayo, pero wag muna ninyong ilabas. Ilabas ninyo pagka ibaba ko yung kamay ko. Okay? Handa na ba kayo? Inhale. Isa pa. Ilabas. Alam ninyo, ang healing nagpapasimula na. Milagro ng kagalingan. Woo! Victory shout! Woo! Si Satanas, gusto niya meron kayong karamdaman. Gusto niya kayo ay malungkot. Gusto niya meron kayo maraming problema. At gusto niyang kunin ang kagalakan sa inyong mga mukha. Pag-uwi ninyo sa bahay, basahin ninyo sa Biblia ninyo ang istorya ni Job. At lahat ay magsabing istorya ni Job. Sa Job chapter 1 sa Bible, sinabi ng Biblia mayroong isang tao napakatuwid sa harap ng Diyos. Ang kanyang pangalan si Job. Naglilingkod siya sa Diyos. Mayaman. Pinayaman ng Panginoon dahil ganyan ang Panginoon. Sabi niya, pagka siya dumating sa buhay mo, ikaw ay kanyang pagpapalain ng mga masaganang pagpapala. The Son of God came to give life, life more abundantly. Isang araw, nag-report ang lahat ng mga anghel sa harapan ng ating Panginoon. Si Satanas naroroon din siya. Lumapit si Satanas. Nakita ng Diyos ang kanyang puso. Ang sabi ng Panginoon, alam ko na kung anong iniisip mo. Sabi niya, nakikita mo yung aking lingkod na si Job doon, na walang katulad niya sa paglilingkod sa akin. Matuwid, malalim, hindi humihiwalay. Sabi na ni Satanas, maniwala ka kay Job. Naglilingkod lang yan dahil pinagpala mo. Ang daming tupa, ang daming baka. Sabi ng Panginoon, sige, subukan mo. Pumunta si Satanas dito, anong ginawa niya? Ang lahat ng pagpapala ni Job kinuha. Baka, ninakaw lahat. Tupa, ninakaw lahat. Mga alipin pinagpapatay, isa na lang ang natira upang mag-report kay Job ng masamang balita. Job, mga kaway mo dumating. Ninakaw ang lahat ng tupa at baka mo. Ako na lang ang naiwan upang magsabi sa iyo ng masamang balita. Tingnan po ninyo nangyayari. Kung merong kadimalasang nangyayari sa buhay nyo, hindi ang Diyos ang may pakana niyan, kundi si Satanas. Nanakawin niya ang iyong mga pagpapala. Ngunit si Job, hindi tulad ng mga Kristiyano ngayon, madaling manlumot, manlupaypay. Kilala niya ang Panginoon. Kaya't pagka kayo may kapagsubukan na dinaranas ngayon, nawawala ang mga pagpapala ninyo. Narito kayo sa gabing ito upang palakasing muli ng Panginoon at sabihin, huwag kayong mabahala. Palalakasin ko kayo. Anong sinabi ni Job, mga kapatid? Sinabi ni Job, hindi siya nawala ang kagalakan niya. Kayo may mga problema, balik ninyo ang mga ngiti ninyo. Smile offering muli. Ngumiti kayong muli. Nawawala ng ngiti ninyo eh. Tingnan niyo si Job, nawalang 7,000 ang kanyang baka, 4,000 ang kanyang tupa, nawalang lahat, pero hindi nawala ang ngiti ni Job dahil siya ay may pananampalataya na ang Diyos pa rin ang siyang kakalinga sa kanyang buhay. Anong sinabi ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Purihin ang buhay na Diyos. Ha! Bawat kapag subukan na darating sa iyong buhay, dagok ni Satanas. Si Satanas, inoobserbahan ka. Tinitingnan ka niya kung ikaw ba ay malulungkot.
kung ikaw ba ay mag-aalinlangan, kung ikaw ba ay iiyak, kung ikaw ba ay hindi na mananampalataya sa Diyos, yun ang hinihintay ni Satanas na gawin mo. Ito ang kanyang ginawa kay Job. Ngunit si Job malalim at hindi nagbago ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngunit si Satanas hindi pa nag-give up. Bumalik muli siya sa presensya ng Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanya, nakita mo na walang katulad si Job doon sa mundo? Baka taga-Ordaneta si Job, hindi ko alam. Wala siyang katulad, hindi matitinag yan. Naglilingkod na matuwid sa akin yan. Na nagpapatuloy lang yan sa paglilingkod dahil may mga anak pa siya. Sabi ng Diyos, sige kunin mo ang mga anak niya, huwag mo lang galawin ang buhay ni Job. Anong ginawa ni Satanas? Dumating. Ang anak ni Job nasa isang bahay nagpaparty. Dumating ang malakas na bagyo, dumapo sa bahay na yon, nagiba, nadaganan ang lahat ng anak ni Job at namatay. Isang alipin ang bumalik kay Job at sinabi, Job, masamang balita na naman! Sapagat ang mga anak mo, 10, 7 lalaki, 3 babae. Habang sila'y nagbe-birthday party, dumating ang napakalakas na lindol at bagyo, Job. Pagkatapos nagiba ang bahay, nadaganan sila at silang lahat ay namatay. Anong sinabi ni Job sa harap ni Satanas? Hindi nawala ang kanyang kagalakan, mabigat-bigat na yan, nakapagsubukan. Isang ang anak lang natin ang mamatay sa harap natin para tayong nalilito na, para tayong nababaliw na. Si Job, 10. Malalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sinabi ni Job, ang Panginoon ang siyang nagbigay, ang Panginoon pa rin ang siyang kukuha, at ako'y mananatiling sasampalataya sa buhay na Diyos. Hallelujah! Gusto ni Satanas magbigay sa iyo ng hindi basta-bastang kalungkutan. Mamatay ang isang anak mo, malaking kalungkutan yan. Lalo na kung 10 anak mo, malaking kalungkutan yan. Halimbawa, si Job wala sa Diyos. Siguro si Job ay magpapakamatay na ng dahil sa kanyang problemang tinanggap mula sa kamay ng demonyo. Siguro kung si Job wala sa Panginoon at hindi siya naglilingkod, si Job siguro ay nalito na. Si Job siguro ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ito ang kabutihan ng may paglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Sapagkat merong nagbibigay ng kalakasan sa atin. Pagka ang lahat ng mga bagay-bagay sa ating buhay, hindi na natin naunawaan dahil sa malalaking problema, tayo ay nananalangin, nakatingala ang ating mga mata at tinatawag siya at sinasabing, Panginoon, kayo po ang aking pinanghahawakan tulad ni Job. Hindi natinag sa malalaking kapagsubukan. Bumalik sa Satanas. Nakikita nyo ngayon, puro black eye na siya. Napahiya siya sa pananampalataya ni Job. Ngunit hindi pa nag-give up. Sabi ni Satanas, naglilingkod lang patuloy yan dahil malakas po ang kanyang katawan. Kung merong nagnanasa sa buhay ninyo, si Satanas. Tingnan si Job, nakita niya? Sabi ng Panginoon, sige, hipuin mo ang kanyang katawan, huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Si Satanas bumaba, etong ministry niya. Si Job binigyan karamdaman mulang ulo hanggang talampakan. Ang tagapagbigay ng karamdaman, hindi ang Diyos. Si Satanas ang tagapagbigay ng karamdaman. Nung siya dumating sa buhay ni Job, mulang ulo hanggang talampakan, ang lalaki ng mga bukol, ang lalaki ng mga pigsa. Hindi makaupo si Job, hindi makatayo, hindi siya makahiga, ang sakit ng kanyang pakiramdam. Ngunit alam ba ninyo mga kapatid, hindi pa yon ang nangyari sa kanya. Dumating pa ang 3 kaibigan niya at siya pa ang sinisi. At sinabi, Job, tingnan mo ang nangyari sa buhay mo. Naglilingkod ka kasi sa Diyos, kaya dimalas ang nangyari sa buhay mo. Kung kayo ay naglilingkod sa Diyos, tumatawag sa Kanya, at dimalas ang nangyari sa buhay ninyo, huwag kayong mag-give up.
Huwag kayong manlupaypay. Huwag kayong ma-discourage. Panghawakan ninyo ang inyong pananampalataya. Sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos sa langit kaysa lahat ng iyong kapagsubukan. Patutuhanan mong ikaw ay may pananampalatayang hindi natitinag sa Diyos, at pagka nakalampas ka sa lahat ng bagay na yan, ang Diyos ang darating na muli sa iyong buhay. Tingnan ninyo kung anong nangyari. Sinisi nila si Job. Ngunit ang sinabi ni Job, patayin man ako ng Diyos, ako'y mananampalataya, sapagkat dumating ako rito na walang damit, ako'y babalik na wala rin. Siyang nagbigay ng aking buhay, siya pa rin ang kukuha ng aking buhay. Hindi pa yon ang nangyari sa kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Ang asawa niya pinasukan pa ni Satanas dahil ang asawa niya medyo may pagkamaterialistic, kaya't nanlupaypay sa mga kapagsubukang dumating sa kanilang buhay. At ano ang sinabi ni Satanas? Pinasukan niya ang asawa ni Job. At ang asawa ni Job, ginamit ni Satanas, lumapit siya kay Job at sinabi, Job, akong asawa mo, makinig ka sa akin. Ganyan ang nangyari sa iyo, naglilingkod ka pa rin sa Diyos mo. Lahat ng iyong pagpapala, kinuha. Ang lahat ng anak mo, namatay. Ikaw, puro na karamdaman ang iyong katawan. Naglilingkod ka pa rin sa Diyos. Kung ako ikaw, Job, sumpain mo ang Diyos mo at magpakamatay ka na. Anong sinabi ni Job? Para kang babaeng loko-loko. Hindi ka marunong tumanggap ng mga masasamang bagay. Mabuting bagay lang ang gusto mong tanggapin mula sa Diyos. Ayaw mong tanggapin ang mga masamang bagay. Kung ito ay bigay ng Diyos, kalooban niya. Anong sasabihin ko? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Dumating ako ritong nag-iisa, ako'y babalik sa Kanya. Siyang may-ari ng aking buhay. Purihin pa rin ang Panginoon. Hallelujah! Anong sinasabi ko sa mensahe kong ito? Ang sinasabi ko, mga kaibigan at mga kapatid, kahit gaano katindi ng iyong kapagsubukan, problema, trials, hindi bigay ng Diyos yan, bigay ng demonyo. Huwag kang humiwalay sa iyong pananalig, paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Darating ang panahon, malalampasan mo ang mga bagay na yan. Pagka lumampas ka sa mga bagay na yan, kung gaano kalaki at kalalim ang iyong kapagsubukan, ganon din kalaki at kalalim ang pagpapalang iyong tatanggaping mula sa Panginoon. Bumalik sa Satanas sa harap ng Panginoon. Wala na siyang dapat na gawin para subukan si Job, sapagkat wala na. Pumasa si Job. Kaya si Satanas black eye na lahat. Wala na. Talo si Satanas. Sabi ng Diyos, nakita mo na, hindi siya hihiwalay sa akin. Ano man ang gawin mo, ang aking alagad na si Job ay mas malalim pa sa kanyang buhay. Handa na niyang ialay ang kanyang ari-arian, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Yang lahat ay nakaalay na sa altar ng kanyang paglilingkod. Hindi na siya hihiwalay pa sa akin. Natapos ang kapagsubukan ni Job. Anong sinabi ng Biblia? Anong sinabi ng magandang balita rito? Ibinalik ng Diyos sa kanya ang lahat ng ninakaw ni Satanas. Ang kanyang bakang 7,000, ginawang 14,000. Ang kanyang tupa na 4,000, ginawang 8,000. Ang kanyang mga anak ibinalik, at ang kanyang katawan ibinalik ang lahat ng kanyang kagalingan. At siya'y namatay ng dahil sa katandaan, hindi ng dahil sa sakit. Tingnan ninyo, mga kapatid, ang nagbibigay ng kadimalasang sa buhay si Satanas. Ang nagnanakaw ng pagpapala si Satanas. Ang kumukuha sa kagalingan mo si Satanas. Ang kumukuha sa kagalakan mo si Satanas. Ang Diyos ang nagpapala sa tao. Paglabas ninyo rito, ang iba sa inyo, pagpapalay ng finansyal. Sinong gustong tumanggap ng 1 milyon?
Mahirap ba sa Diyos yun? Mahirap ba sa Diyos yun? Milagro ang ating kailangan sa huling araw. Kaya't kailangan kumapit tayo sa ating Panginoon Diyos sapagat ang bagay na hindi natin magagawa pagka ating inialay sa Kanya, gagawin niya para sa atin. Hallelujah! Kaya't sinabi ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, ang magnanakaw pumunta rito upang magnakaw, pumatay, pumuksa. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganan! The thief came forth to kill, to steal, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Kayong pinagnakawan ni Satanas, huwag kayong magalala, ngayong gabing ito, bubugbugin natin si Satanas. Kukunin nating lahat ang ninakaw niya sa iyo. Kaya nawala ng kagalakan sa mukha mo. Palagi ka na lang nakasimangot dahil puro masamang balita ang tinatanggap mo sa buhay mo. Bawat may kakatok, masamang balita. Kumatok, masamang balita. Ano? May sakit ang asawa mo. Kumatok na naman, may sakit ang mga anak mo. Kumatok na naman, magbayad ka na ng utang mo. Kumatok na naman, taga-electric company, naniningil na naman, wala kang ibabayad sa kanya. Taga-tubig, taga-ilaw, lahat, puro masamang balita. Kaya't ang mukha mo nasanay nang nakasimangot dahil puro masamang balita ang nangyayari sa buhay mo. Ngayong gabing ito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, Kanyang pangako at iyong pananampalataya, gusto mo bang ibalik ng Panginoon ang iyong mga pagpapala? Gusto mo bang ibalik ng Panginoon ang iyong kagalingan? Pagka pumunta ka ng doktor, sinabi ng doktor, "Nako, ikinalulungkot ko, mayroong kang cancer." Anong mangyayari sa mukha mo? Mahuhulog ang mukha mo. Sasabihin pa ng doktor, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, ang asawa mo ay 3 buwan na lang mabubuhay. Kalungkutan, ano? Uwi ka! Malungkot! Pero kung halimbawa, pumunta ka sa doktor, pagkatapos ng meeting na ito, tiningnan kanyang muli, pagkatapos na dinalangin kita, at pagkatapos sinabi ng doktor sa iyo, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo. Pero yung cancer sa katawan mo, yung sakit sa katawan mo, negative. Biglang naglaho. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa iyo. Ano ang magiging reaksyon mo? Di ba ikaw ay tatalon sa tuwa? Sapagkat yon ay magandang balita. At ang kailangan mo ngayon, magandang balita ang mapakinggan mo. Pag uwi mo sa bahay mo, may naghihintay sa iyo roon at sinabing, hindi kita kilala, pero eto ang 50,000 na tseke, pinabibigay sa iyo. Sino ang gustong makarinig ng ganyan na magandang balita sa kanyang buhay? Anong sasabihin mo? Milagro ng Diyos ang bagay na ito. Etong mga sinasabi ko, hindi po imposible ito. Dahil ito ang malimit na nangyayari sa mga pagtitipon sa crusade na ginagawa ng inyong pastor. Kaya mula ako sa Amerika, sinabi ng Diyos sa akin, anak, palalakasin ko ang kanilang pananampalataya. Ang lahat ng anak ko, padadaluhin ko sa mga krusadang gagawin mo. Ibigay mo sa kanila ang aking mga salita at ako naman ang magpapalakas sa kanilang pananampalataya at ako ay magkakaloob sa kanila ng mga milagrong kanilang kinakailangan. Kaya't hindi na kayo bubugbugin pa ni Satanas mula ngayon. Siya na ang bubugbugin natin. Amen? Sinong gustong magbugbog kay Satanas? Taas ang kamay.
Okay. Alam niyo yung wave offering, bugbog kay Satanas yan. Smile offering. Oh, binigyan kanya ng problema, di ba? Binigyan kanya ng karamdaman, kaya hindi ka na nakakapag-smile, hindi ka na nakakangiti. Masaya si Satanas. Sabi niya, tingnan mo ang epekto ng ginagawa ko. Yan ang gusto ko. Hanggang mamatay ka, hindi ka nakangiti. Ikaw ay nakasimangot. Ngunit, ngayong hapong ito, we hate to disappoint Satan, but he is going to be disappointed. A smile is a sign of joy. Joy is a sign of victory. And victory comes from God. Hallelujah! Yan po ang ugaliin natin sa pananampalataya. Kaya tayo ay malimit na di-discourage. Sapagkat pag kami pangangailangan tayo, kaagad-agad lumalapit tayo sa ating kapwa-tao. Ang kapwa-tao natin, they always disappoint us. Kung minsan yung pangako ng tao palaging napapako. Kaya tayong mga anak ng Diyos, sa pangangaral ko, sa lahat ng dako na aking pinupuntahan, dito sa Ordaneta, mga kapatid ko, covenant partners at covenant members, anong sinasabi ko? Pag kami pangangailangan tayo, para hindi tayo ma-disappoint, kailangan ang una nating lapitan ang buhay na Diyos. Ano po ang kanyang pangako? Sinabi niya, without me, you can do nothing. Kung wala ko, wala kayong magagawang anuman. Kaya't anuman ang pagsikapan natin, kung wala siya, walang kabuluhan yan. Pero tingnan ninyo, pagka ang Diyos kasama ninyo, may problema kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto, dumalangin kayo, lumuhod kayo, at sinabi ninyo, dakila ka o Diyos, eto po ang aking problema. Pagkatapos hintayin mo ang kasagutan, ikaw ay magkakaroon ng milagro ng kasagutan. Sapagkat hindi po magmamaliw ang kanyang sinabi, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. Everyone that seeketh, findeth. And everyone that knocketh, to him it shall be open. Humingi kayo, sinabi niya, at kayo ay bibigyan. Maghanap kayo at kayo ay makakatagpo. Hinahanap ba ninyong kasagutan? Hindi kayo nagkamaling naririto ngayong gabing ito. Ito ang tunay na lugar na kung saan matatagpuan ninyo ang inyong kasagutan. Kumakatok na ba kayo ng matagal na panahon? Kinakatok ba ninyong langit? Walang sagot, ano? Walang sagot, di ba? Huwag kayong ma-discourage. Luke 18, mayroong isang balo dyan, kumakatok sa langit. Sinabi ng Panginoon ito sa isang parable. Sabi niya, mayroong isang hatol, isang judge, masama. Hindi nakikinig ng tao. Mayroong balo, may kailangan sa judge. Araw-araw kumakatok. Lunes, judge, tulungan mo ako. Sabi ng judge, wala akong matutulong sa'yo. Sarado ang pintuan. Balik na naman yung babae. Kumatok, Martes, judge, ikaw na naman, wala. Merkules, ikaw na naman, wala. Ang babae hindi na-discourage. Sabi ng judge, napapagod na ako sa kapupunta ng babaeng ito dito. Sagutin ko na kaya to para hindi na niya ako madistorbo. Sinabi ng Panginoon, ganyan ang kanyang mga anak na araw at gabi ay kumakatok sa langit. Sabi niya, kung itong hatol na ito masama, nakapagbigay ng kasagutan sa babaeng balong ito, ako pa kaya na inyong Ama sa langit na mabuti na sa mga anak niya na sumisigaw, humihingi, araw at gabi, ibibigay ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Hallelujah! Sinong gusto ng kagalingan muli? Taas ang kamay.
Kalahati na sa mga sakit nyo na wala na. Nangalahati pa lang ang aking mga pangangaral. Yung may sakit sa tuhod, tumayo kayo, wala na yung sakit ng tuhod nyo. I-exercise ninyo, sige, huwag kayong mahiya, bigyan ko kayo ng 1 minuto. Yan. Yan. Iganon nyo. Yan, magaling na kayo. Yung may mga sakit dito, tumayo kayo, iganon nyo. Yan. Praise the Lord. Satanas, dito sa Ordaneta, hindi mo na malilinlang ang mga tao dito sapagkat sila ay mapupuno ng mga salita ng Diyos at ibabalik ang kanilang mga pagpapala. Ibabalik ang lahat ng inyong pagpapala. Tingnan ninyo mga pagpapalang hinila lahat sa inyo. Ibabalik ng Diyos lahat yan. At meron pa siyang idaragdag. Idaragdag pa niya sa inyo ang pinakamabigat na pagpapala. Anong pinakamabigat na pagpapala? Ang kaharian ng Diyos na naririto ngayon sa Ordaneta City. Sinong gustong makaakyat sa langit? Gusto kayo sumama kay Pastor Kibuloy sa kaharian ng langit? Alam ninyo noon mahirap gawin yan dahil ang langit napakalayo. Ngayon, ang susi, iiwan ko sa inyo dito sa Ordaneta dahil ang kaharian ng Diyos naririto na ngayon. Hindi na relihiyon ang makapagliligtas sa atin, hindi denominasyon dahil yan ay ginawa lamang dito sa mundo. Ito'y galing sa langit. Tingnan ko nga muli ang kamay ng gustong pumunta sa langit. Alam ninyo mga kaibigan at mga kapatid, malaking problema yan. Lalo na nang wala pa ang kapahayagang ito. Makinig muna kayo. May 3 langit. Ang una, yung tinatawag na first heaven, yan ang lugar na kung saan lumilipad ang mga ibon at ang mga eroplano. First heaven, yung tinatawag na atmosphere. Ang second heaven, yan ang tinatawag na stratosphere. Yan ang kinalalagyan ng mga planeta, ng mga bituin, ng mga galaxies, ng mga lahat ng mga nakikita natin na ginawa ng Diyos. Doon, mga bituin, mga planeta, buwan at araw. Yan po ang tinatawag na stratosphere. Yung pangatlong langit, yon ang kaharian ng Diyos. Napakarami ng nagnanasang pumunta roon, kaya marami ang relihiyon sa sanlibutan. Ngunit sa lakas ng tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Kailangan ang Diyos ang magturo sa kanya ng daan. Naalala ko ang isang bata doon sa amin sa Davao. Isang misyonaryong Amerikano na wala dahil bago siya doon sa lugar na yon. Ang misyonaryong ito, ibig maghulog ng sulat sa post office. Nawala siya dahil hindi niya alam. Tinanong niya itong batang ito. Sabi ng bata, tuturuan kita kung saan ang daan papunta sa post office. Ang bata dahil sanay doon, tinuruan niya yung misyonaryong Amerikano. At sa madaling salita, nakapunta na sila sa post office. Sa pasasalamat ng Amerikano, sinabi niya, salamat, boy, pero meron akong invitation sa iyo. Dahil tinulungan mo ako, mamayang gabi, ako'y mangangaral ng salita ng Diyos doon sa Rizal Park. Dumalo ka. Dahil ako'y mangangaral at tuturuan kita kung paanong pumunta sa langit. Yung bata hindi kumibo. Hindi ngumiti. Hindi kumibo. Akala ng misyonaryo, magiging masaya yung bata. Bakit hindi ka kumikibo? Sabi ng bata, ang yabang mo naman, sir. Sabi ng misyonaryo, bakit? Ang yabang naman ho ninyo. Dahil ito lang daan papunta sa post office, hindi ninyo alam, yun pang daan papunta sa langit, ituturo ninyo sa akin. Tama nga naman yung bata. Maraming nangangaral ngayon
nagtayo ng relihiyon at sinabi nila yung relihiyon, pag pumasok ka doon, yun daw ang daan papunta sa langit. Wrong. Denominasyon daw, papasok ka doon, daan papunta sa langit. Wrong again. Gusto ninyo ng correct? Ala tayo magsabing, gusto ko ng correct. Ang makapagtuturo sa atin sa daan, hindi tao. Si Jesus Christ. Woo! Anong sinabi niya? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ngayon, dahil ang tao gusto niyang pumunta roon, isa na ako roon, isa na kayo roon, ginawan ng Panginoon ng solusyon ang mahirap na bagay upang maging madali sa atin. Alam ninyo, hindi tayo ang pupunta muna doon. Ano ang gagawin niya? Yung galing doon, ang pinababa dito. Tinuruan niya ang mga apostoles niya at sinabi sa isang dalangin, Our Father, laksan nyo, Our Father, ano yon? Ano yon? Hindi ko kayo naririnig. Thy kingdom come. Hallelujah! Ano ang susi ng pagpasok? Pagsisisi. Ano ang pagsisisi? Pangako na iyong gagawin at sasabihin, Panginoon, mula ngayon, hindi na po ang kalooban ko ang matutupad, ang inyong kalooban ang aking tutuparin. Ang lahat ay magsabing, not my will, but thine be done. Laksan natin, not my will, but thine be done. Yan ang repentance. Pagka sinabi mo yan, nagsisi ka. Panginoon, mula ngayon, hindi na po ang kalooban ko ang aking susundin, ang inyo na po. Ako po'y nagsisisi. Ano yon? Makalumang espiritu gumagawa ng kanyang sariling kalooban. Ngayon, ang kalooban ninyo ang aking susundin. Babalik ako sa inyong katuwiran. Ikaw ay makakapasok na sa kanyang kaharian na pinadala dito sa lupa. Matutupad na sa iyo ang John 3:5. Maliban ang tayo panganak na muli sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ikaw ngayon may bagong espiritu, yung espiritu ng pagsusunod na ipapasok ng Panginoon sa iyo sa kanyang kalooban. Welcome kayo sa kaharian ng ating Panginoon. Yan ang pinakamalaking pagpapala. Ngayon, bumalik tayo. Sino rito ang gusto ng maraming pera na pambayad sa kanyang utang at may sobra pa? Sino rito ang humihingi ng isang bagong sasakyan, bagong bahay at lupa, katawang may kagalingan, tapos may sobra pa, yung mga anak mo, napapaaral mo lahat, maganda yung bahay mo, marami kang pagkain, bigay ng Diyos. Yan ba ang gusto ninyong buhay? At kung may problema, nasusolve lahat? Walang problema darating na walang solusyon? Hinahanap pa ninyo yan? Hindi pa ninyo natanggap? Hindi pa ninyo natanggap dahil baka mali ang formula ng inyong paghingi. Tuturuan ko kayo ng tamang formula sa mga sandaling ito bago ako matapos. Gusto ninyo? Kung naghahanap kayo ng pera, huwag muna ninyong hanapin ang pera. Kung kayo'y naghahanap ng bahay, huwag muna kayong maghanap ng bahay. Kung kayo'y naghahanap ng bagong sasakyan, huwag muna ninyong hanapin ang bagong sasakyan. Anong sinabi ni Jesus Christ na hanapin ninyo at itong lahat mapapasa inyo? Sinabi niya sa Matthew 6:33, hanapin muna ninyo
ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng ito, pera, bahay, katawan na may kagalingan, sasakyan, damit, pagkain, nasagana, itong lahat idaragdag lamang sa inyo. Kaya't ang una-unang dala-dala ko rito ay ang kaharian ni Jesus Christ. Tatanggapin ba natin siya bilang hari? Iboboto ba natin bilang hari si Jesus Christ? Tingnan ko nga ang mga kamay na boboto sa Kanya. Landslide ba siya dito sa Ordaneta? Iboboto ba natin si Jesus Christ bilang hari ng ating buhay? Alam niyo, pagka naging hari siya ng buhay nyo, hindi siya katulad ng sa gobyerno, mayaman si Jesus Christ. Siya ang may-ari ng langit at ng lupa, at ang lahat ng magiging membro ng kanyang kaharian, maaalis ang kanilang karamdaman. Bakit? Siya ang pinakamalaking doktor. Ayaw niya na ang mga sinasakupan niya may karamdaman. Sapagkat ang nagbigay ng karamdaman, hindi siya, si Satanas. Kaya't gusto mo't ayaw mo, pagka ikaw ay nasakop sa kanyang kaharian, maaalis ang iyong karamdaman. At ayaw niya na may dukha sa kanyang kaharian. Amen? Sino mapapasakop sa kaharian niya? Ayaw niyang may dukha. Tingnan mo ang Israel noon, 3 milyon sumunod sa kanya. Sinabi ng banal na kasulatan, hindi naging luma ang kanilang damit at ang lahat ng kanilang pangangailangan binibigay. Biro ninyo, tuwing umaga, lalabas sila, may manang mapupulot nila at kumakain sila. Hindi sila nagtatrabaho, ngunit pinakain sila ng ating buhay na Diyos. Tayo ngayon sa huling araw na masasakop sa kaharian niya, gagaling kayo sa inyong karamdaman, ang inyong financial na pagkakautang, yan ay kanyang bibigyan ng solusyon at ang inyong kaligtasan, kanyang ibabalik na buong buo sa inyo. Hallelujah! At alam ba ninyo na malapit na siyang bumalik sa sanlibutan? At ang arka ng ating kaligtasan, tulad sa panahon ni Noah, ay walang iba kundi ang kanyang kaharian na ating papasukin. Hindi po relihiyon, hindi denominasyon, kundi the kingdom of Jesus Christ. Ala tayo magsumigaw ng the kingdom of Jesus Christ. The King of Kings, the Lord of Lords, is the ark of my salvation. Jesus Christ, I receive you as my King. Ang lahat ng pagpapalang yan, darating sa buhay mo, isa-isa. Pagbalik ko sunod dito, aaten ako ng mga testimony, period. Marami na kayong ipapatotoong pasasalamat sapagkat itong sinabi ko ay may garantiyang nagkaroon ng katotohanan sa inyong mga buhay. Hindi ko sinasabing wala na kayong problema. Marahil pagkatapos nito, lalo ang inyong problema. Pero kayo magalala, kung gaano kalaki ang inyong problema, ganyan din kalaki ang pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa inyo. Amen? Amen? Huwag kayong mag-alala. Kung meron kayong kapagsubukan, patay tibayin at palalakasin kayo ng Panginoon. Hindi na kayo iiyak na matitinag pa. Tulad ni Job, haharapin yung demonyo at sasabihin, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, ako ay papasa sa kapagsubukan ito. Purihin ang Diyos. Pagkatapos ng iyong kapagsubukan, may pagpapalang darating sa buhay mo. The greater the trial, the greater the blessings. The greater the hardships and sacrifice in serving God, the greater the miracles, the greater the blessings that you will receive from Him. So kung kayo ay may mga kapagsubukan, huwag man lupaypay. Sasabihin mo,
lalampasan ko rin ito. Mananatili ako sa aking pananampalataya at paglampas ko rito kung gaano kalaki ang kapagsubukan, doble kalaki ang pagpapalang aking tatanggapin sa aking buhay. Hallelujah! Alalahanin ninyo, pagkatapos ng ulap ay ang sinag ng araw. Pagkatapos ng gabi ay ang liwanag ng araw. Hindi lahat ng panahon ulan, may panahon na iinit. Kung kayo ay may kapagsubukan, hindi lahat ng panahon kapagsubukan, darating ang Panginoon sa inyo. At ang tanda ng inyong pagpapala ay ang pagpunta rito ng inyong pastor na pinadala ng buhay na Diyos upang ibigay sa inyo ang mensahe ng magandang balita ng kanyang kaharian na sinasabing, bumangon kayo, huwag kayong manlupaypay, magpakalakas kayo, ang pagpapala ninyo ay magpapasimula ng sisinag tulad ng araw. Sa araw na ito, magpapasimula na ang inyong katagumpayan sa buhay. Tingnan ko nga ang kamay noong mga nakaramdam na ng physical na kagalingan. Magbigay tayo ng wave offering ang lahat ng gumaling. Ang lahat ng gumaling tumayo. Tumalon. Huminga. Okay, 7 beses ngayon. Kayo na ang magbilang. 7 beses. 1. Hanggang sa makakaya ng bagan nyo. 4. 5. 6. 7. Mula ngayon, palalakarin kayo ng Diyos sa pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Naniniwala ka sa mga bagay na wala pa, na parang nandoon na. Kung mismo ngayon, may tatanggap sa inyo ngayon ng 1 million, ngayon mismo, makita mo may 1 million sa kamay mo, anong magiging reaksyon mo? Tatalon-talon ka siguro sa saya. Ngayon ang pananampalataya ganito. Pagka hiningi mo isang bagay, paniwalaan mo kahit wala pa, na parang nandoon na. Nung sinasabi ng buhay na Diyos, kung kayo ay may pananampalatayang kasinlaki ng putil ng mustasa, sabihin mo sa bundok, bundok, lumipat ka sa dagat at gagawin niya ang lahat ng sinabi mo. Makapagpapalipat ka na sa mga bagay na gustuhin mo at mapapaalis mo ang mga bagay na ayaw mo. Yan ang pananampalatayang milagro na nasa sa inyo sa mga sandaling ito. Tingnan ko nga ang kamay ng gustong pagpalain ng 10 beses, 10 doble sa mga sandaling ito. Hallelujah! Bigyan nga natin ng wave offering ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! 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 Huwag munang kunin, hindi ko pa naidalangin. Wala pang blessings, ha? Manalangin muna tayo bago ninyo kunin yung mga bulaklak. Idalangin muna natin. Okay, taas muna natin ating mga kamay. Tayong lahat dyan. Medyo maliit-liit itong ating altar dito, pero yung makakalapit, lumapit na lang kayo. Yung hindi, manatili na lang kayo riyan. Aabutin kayo ng aking boses, saan man kayo ang pagpapala ng Panginoon pasa sa inyo. Ang point of contact ko sa inyo, ang aking boses. Habang naririnig ninyo ang boses ko, pagpapalain kayo ng buhay na Diyos. Habang nakikita ninyo ako, pagpapalain kayo. Kayo nasa harap ng TV, habang nakahawak ang inyong mga kamay sa television sets, kayo ay pagpapalain. Dadaloy ang pagpapala sa inyong mga buhay. Itaas natin ang ating kamay. Kung ano man ang madalangin nyo, idalangin muna natin sa sandali ito. 2 kamay natin itaas. Hawak-hawak ninyo ang simbolo ng ating pagpapala.
Kahit anong mahawakan ninyo riyan, kahit hindi po bulaklak, yung inyong mga pitaka, mga panyo, yung inyong mga bag, ano man ang mahawakan ninyo, hawakan ninyo yan. Habang ako'y dadalangin, the Lord will sanctify everything in your hand today. If you don't have anything, just raise your hands. The Lord will sanctify your hands. Ama, lahat po ng nakataas na kamay, ano man ang hawak-hawak nila sa mga sandaling ito, blessed cloth, panyo, bulaklak, bag, pitaka, Bible, oil. Kung wala po silang hawak-hawak, kahit yung pamaypay nila, kahit po yung kamay nila, habang ako'y dumadalangin, lahat ng naabot ng aking boses, silang lahat ay masasanctify sa mga sandaling ito. At ang doble-dobling milagro ninyo, dadalhin nila palabas sa gymnasium na ito. At mula ngayon, hindi na mananagumpay si Satanas sa kanilang buhay. Sila na ang mananagumpay at sila ay maglilingkod sa iyo at papasok sa inyo pong kaharian o Diyos. Walang isa mang pumasok dito na ang buhay ay hindi pagpapalain sa mga sandaling ito ayon sa pinangako ng buhay na Diyos. Kayong lahat na naririto, muli aking dinadalangin at pinasasalamatan ng Diyos. Ang inyong mga karamdaman ay gagaling at bubuksan ng Diyos ang kanyang mabuting kayamanan ng langit upang dadaloy sa inyo ang finansyal at ang material na pagpapalang inyong kailangan. Walang isa man dito na dumalo na hindi tatanggap ng dobleng sorpresang milagro ng buhay na Diyos. Ama, nakikita po ninyo ang kanilang mga puso. Bukas po ito at pinupuno ninyo ng inyong mga banal na salita. At ang inyong pananampalatayang binigay sa kanila bilang kalakasan sa kanila ay hindi nananakawing muli. Naririto po ang mga anak ninyong ito at pinagpapala ninyo. Ito pong na dito sa harap ng altar, yung nasa kanilang mga upuan, yung nasa bleachers, lahat po sa kanilang naririto sa bawat lugar na pumunta rito. I command all these blessings to come and overtake you and overflow in your life. Physical healing will be yours. Financial and material blessings will be yours. Spiritual blessings of the kingdom of God will be yours. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.